Heto na tayo mga idol. At least may 4 games na lang po na natitira sa ating 2023 to 2024 NBA season. Lahat nung ginrind, pagtatalo, dugo, luha, pawis, palakpak, Gatorade at pagsisikap ng bawat miyembro ng mga teams dito na talaga nagtatapos. Natitira na nga lang po mula sa West ang Dallas Mavericks at ang makakalaban nila syempre mula sa East ang Boston Celtics. Tagisan talaga to ng husay mga idol pero tila iba't ibang husay ang pinaghuhugutan ng dalawang teams na ito. Pag-uusapan natin yan dito sa video na ito at ito nga po ang ating 2024 NBA Finals Preview. Unang-una muna ay yung Boston Celtics mga idol. Sa kada binabanggit natin ang team na ito, lagi natin sinasabi na sila ang pinakamalakas na team sa NBA. And yes, as a Lakers fan masakit na sinasabi ko yon. Pero objectively speaking naman, totoo. Mula regular season hanggang playoffs, consistent talaga ang kanilang laro. Kung ano ang expectations mo sa kanila, namimit naman nila yon. Yung iba pa nga baka sabihin pa na nilampasan nila yung mga expectations sa kanila nung una. Yan din mga idol yung husay na pinanguhugutan ng team na ito. As a whole talaga, collectively ay napaka well-rounded nila. Masasabi mo pa nga idol na yung team na ito ay hindi talaga kailangang umasa sa mga star players nila para manalo Like noong first round ngayong playoffs, si Tatum ay nag-average lang ng 21.8 points per game kontra sa Heat na tinalo nila in 5 games. Kung kunwari si Luka ang mag-average ng ganyan kakonte, malamang hindi nila natalo ang Clippers sa first round noon or baka nag-struggle sila lalo, di ba? In fact, mga idol ngayong playoffs, may 5 Celtics players na nag-average ng double digits. Ito rin yung kanilang mga starters. Muntik pa ngang maging 6 kasi si Lolo Al kasi 9.9 points per game ang average niya. Yan din talaga ang nagsasuggest na hindi kailangang umasa ng team na ito sa scoring ng mga stars nila. Pero hindi ibig sabihin na hindi kayang akayin ni na Brown o Tatum ang kanilang team sa kanilang likod syempre. Sadyang wala. Solido lang talaga ang supporting cast nila headed by Holiday and Derrick White. And speaking of Holiday and White, Matic, alam nyo na tong dalawang to. Sila ang totoka talaga kina Luka at Kyrie mga idol. Kung usapang depensahan lang, itong dalawang ito rin yung mga best guard defenders na may i-offer nung liga. Tapos ngayon nasa iisang team lang sila. Hindi ko naman sinasabi na malalak talaga nila yung dalawang to, pero sila talaga ang isa sa mga the best na pwede mong ipantapat. Noong series nga ng Dallas kontra sa OKC noong round 2, nag-struggle din malala si Kyrie at nag-average lamang po ng 15.7 points per game. Mainly rin kasi ang hahaba ng mga defenders na tinatapat sa kanya. At maraming pambato ang Celtics kay Kyrie, hindi lang sina White at Holiday. May Brown pa na mas mahaba, maybe even JT kung matatapat siya doon. Kung usapang bench lang din mga idol with Porzingis na babalik na sa lineup, mayroon kang Lolo Al ngayon na magli-lead sa kanilang bench. 10 and 7 ang naibibigay nito bawat laro ngayong playoffs mga idol. Kakailanganin din nila yan lalo pa at hindi pa naman siguro makakasagad si Porzingis. Although sobrang haba nga ng pahinga ng dalawang teams na ito before nga ng game 1. Kahit na well-rounded nga sabi natin itong Boston, expect natin na aakayan pa rin ni na JT ang team na ito lalo pa ngayon at finals na. Ang kagandahan lang solido ang kanilang supporting cast pero time to shine na talaga ni Tatum ngayon. Gustong-gusto nito bumawi sa poor performance niya sa finals noong 2022 panigurado. Ngayon, may tsansa na siya na gawin yun. Nga pala mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xBet, ang isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyo mag-register, i-click nyo lang po ang link sa ating pinned comment sa baba at ganoon din sa ating description box. I-type nyo na rin ang ating promo code na JonasPB at maaari kang makakuha ng up to 12,000 pesos na bonus points sa inyong unang deposit. Maaari kang mag-bet sa mga sporting events like NBA, UFC, Wimbledon at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin lang syempre na maging responsable sa inyong pag-bet. Ngayon naman para sa Dallas mga idol, yung pinanghuhugutan ng husay ng team na ito medyo baliktad doon sa Boston pero hindi naman gaanong nagkalayo kasi heavily reliant sila sa dalawang stars nila in Luka and Kyrie nga. Hindi pwedeng mababa ang mga numero nila lalong-lalo na si Kyrie. Tignan nyo noong OKC series nga na 15 lang ang in-average niya. Umabot ng 6 games at 1 point lang po, 1 puntos lang ang nilamang nila doon sa OKC noong Game 6. Kung 20 ang in-average ni Kyrie nung serya na iyon, in which capable nga siyang gawin yon, baka napaaga pa ang pagkakapanalo nila kontra sa Thunder. Ngayong finals, laban pa syempre sa well-rounded na Boston Celtics team na dati na nga niyang naging koponan, hindi na pwedeng average niya ay 15. Unless na lang i-compensate siya ni Luka ng malala. Nangyari na nga rin yan kontra sa OKC nga na almost triple-double ang in-average ni Doncic. Sabay 3 sa 6 na laro nun ay triple-double din ang naitala niya. Para talaga magkapag-asa sila kontra sa Boston na may mga mahuhusay din na defenders sa pipigil sa dalawang ito, kailangan pareha silang magkaroon ng efficient na laro, albeit mahirap nga rin naman maatim yun.
Basta, pag off night sila, lalong-lalo na syempre si Luka, hindi ko nakikitang mananalo sila kontra rito sa Celtics. Unless na nga lang ulit syempre, may iba na mag-pick up ng slack. Diyan na rin papasok sina Washington at yung mga other guys din mga idol. Si Washington revelasyon din talaga ngayong playoffs para sa Dallas at nagsilbing Swiss Army knife nung Dallas lalo defensively. Very switchable at versatile na player and bawal mo ring iwanan sa labas. Siya basically ang third best scorer and maybe third best player din ng Dallas ngayon at importante rin ang kanyang presensya lalo na sa depensa at pagbabantay kay Tatum or Brown. Andyan din si Derek Jones Jr. na bigla ang naging threat ngayon para sa Dallas. Isipin ninyo, almost 40% ang ina-average nito sa tres ngayong playoffs. Hindi na rin pwedeng iwanan. Ang kagandahan din sa Dallas, efficient ang big man combo nila na sina Gafford at Lively mga idol. Paano halos puro alley-oop lang din ang tinitira nila galing kina Luka o Kyrie. Siguro bawas-bawasan lang nila yung kanilang pagfa-foul. Kung akong tatanungin, Boston pa rin talaga ang llamado di series mga idol pero ayaw ko pa rin magsabi na sure champion po itong Celtics. Bilog ang bola at akala ko rin mananaig ang Timberwolves kontra sa Dallas noong West Finals. Pero ganyang ginulat nga tayo ng Dallas at hindi nakasagot talaga ang Wolves sa kanila. Pwede at pwedeng mangyari din yan kontra dito sa Celtics mga idol. Actually, kahit ganon nga po yung pinagsasabi natin kanina, medyo may similarities din po yung dalawang teams nito. Dalawang stars ang nagli-lead sa kanila, may solidong mga supporting cast at medyo manipis ang bench units din ng dalawa. Sadyang para sa akin lang, mas proven at mas battle-tested na yung supporting cast ng Celtics as opposed sa Dallas na halos puro baguhan sa finals. Sina Kyrie, DJJ at Markieff Morris lang po ang may finals experience sa kanila. Personal bunot ko mga idol like yung gusto kong manalo, Dallas malamang. Anyone nakakalaban syempre sa Celtics at Lakers fan nga ako. Pero I can say pa rin talaga na mahirap lampasan ang Celtics mga idol. Dallas talaga ang underdog sa series kaya kaabang-abang din to for sure. Tututukan natin to finals mga idol kaya stay tuned kayo sa ating channel. Very interesting to panigurado. Ano po masasabi niya sa video natin yan? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Plug na rin natin ang ating very first merch. Ako ang nag-design nitong mala vintage na Kobe shirt. $6.89 lang yan at ayan po ang nilalaman kapag bumili ka. PM lang kayo sa ating Facebook page. Pwede rin kayo mag-check out sa TikTok shop. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.